Hello, bagong-bago ba yung laptop mo? Kailangan mo download at install ng mga updates galing sa Windows. Kasama na rin dyan yung mga drivers na kailangan ng laptop mo. Click mo lang yung start button dito sa taskbar. Click mo lang siya. Tapos punta tayo sa Windows Update. At dito mo makikita yung mga updates na available para sa laptop mo. Nakalista siya dyan kapag merong available updates. And kung para makasiguro ka, check mo lang yung check for updates para sigurado ka. Yan, para naman sa mga drivers, gaya ng audio drivers, dito tayo sa advanced options. Tapos punta tayo sa optional updates. Gaya ko may isa ako, one available. I-click mo lang yan. Tapos driver updates. Kita mo nakalagay yung available na driver dito. I-click mo lang siya. Maha-highlight na yung download and install. Ngayon, ikaw na magde-decide kung gusto mo siya i-download o install. Kung kailangan mo, i-download mo, install mo. Siyempre, kailangan mo mag-restart para may epekto yung updates. Sa kaso ko, hindi ko namang kailangan to kaya hindi na muna. Close na muna natin. Punta naman tayo sa startup. Kung gusto mo bumilis yung startup ng computer mo, kailangan pumunta sa task manager. Kasi yung startup, maraming mga programs na nag-open kasabay ng operating system mo. Kailangan mong i-disable or i-enable yung mga programs na gusto mong kasabay ng operating system pag nag-i-start. Para ma-check kung ano yung mga programs na meron ka sa startup, punta ka lang sa dito sa taskbar, tapos right-click yung mouse, task manager. Open mo lang yan. I-maximize lang natin yung window. At makikita mo dito sa kaliwa yung startup apps. Yan ang i-left click natin. At eto na siya. Yung mga programs na kasabay ng operating system mo pag turn on mo yung computer mo. Ito, naka-disable na yung mga programs na hindi ko kailangan. Gaya nitong WhatsApp, tapos Xbox. Naka-disable na siya. Yung iniwan ko lang dito yung Intel Graphics para sa display, tapos itong audio, Realtek, saka yung Waves audio. Yan lang mga tatlong apps lang yan. At saka ito pa lang sa Loop MIDI kasi nagpe-play ako ng mga MIDI files. Kung gusto mo namang i-enable yan, i-click mo lang siya, right click, tapat mo lang yung mouse, tapos sa right click, enable mo lang, yan. Enable na yung WhatsApp. Pag start mo ng computer mo, automatic siya na mag-start din. Kaya lang, medyo babagal yung pag-open ng yung computer mo kasi maraming applications na kasabay bumubukas ng operating system. Kaya mas maganda na naka-disable siya. Para ma-disable, right-click mo lang ulit, tapat mo yung mouse, right-click, tapos disable. Hindi na siya mag-open once i-start mo yung computer mo. So, close na natin to. Dito naman tayo sa display. Ito yung screen ng laptop mo. Para ma-optimize mo yung display, i-right-click mo lang siya. Dito sa mismong desktop, isa pa, right-click. Tapos, left-click mo yung display settings. Pupunta tayo sa system display. Pupunta tayo sa scale and layout. Dito makikita mo sa scale, nakalagay dyan yung change the size of text. Ito yung saka iba pang items. Nilagay ko na to sa 125% kasi ito lang yung size na tama para sa akin. Kasi nung mabili ko to, sigurado yun, kahit yung sa inyo, pag bagong bili, 100% yan. At tingnan nyo yung diferensya, ilalagay natin sa 100%. Ayan.
Ganyan lang kalalaki yung text. Sa mga bata pa, okay lang yan. Pero sa mga katulad ko, hindi na. Hindi pwede yung ganyan kalit. Hindi ko na mababasa yan. Pag nag-open ka ng web page, try natin mag-open ng, ayan, ganyan kaliliit yung icons. Tapos yung text, hindi ko na mabasa pag nasa 100%. Pero sa 125%, tama-tama lang siya. Yan, ganyan kalaki. Yan, kahit yun sa browser mo, yan na, siya, apektado siya. Kaya okay lang na nasa 120% yung recommended niya. Ito nga pala yung resolution niya. Yung recommended, ibig sabihin yan, nadidetect niya kung anong resolution meron yung display mo, itong screen mo. Meron pa dyan mga iba na resolution, pero mas maganda pag recommended na. So, yan. Close na muna natin to.